verse 7 to 21. Revelations 22, I'm sorry. Revelations 22, 7 to 21. Dito po ang sinasabi sa English version, King James. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. And I, John, saw these things, and heard them, and when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel which showed me these things. Then said he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. And he said unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without our dogs and sorcerers, and whoremongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie, I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the fourth offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. He who is testifieth these things said, Surely I come quickly. Amen. So, come, Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. God be the glory. Amen. Sa gabi po nito ay maririnig natin, patuloy natin pupurihin, pasasalamatan ng Panginoon sa buhay ni Brother Eddie dahil siya po yung gagamitin ng ating Panginoon para sa magdala sa atin ng kanyang sakit. Amen. Hallelujah. Amen. Bago po natin umpisahan ay inaanyaya ko po ang lahat na magsipagtayo para sa panalangin sa bago po mag-umpisa ang ating katalakayang paksa. Amen po. Hallelujah. Glory to God, Christ Jesus. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa gabing ito, Lord God, na muli mo, Panginoon, ibinigay sa amin ang oras at araw, Panginoon, upang ikay papurihan namin, pasalamatan at dakilain sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang mamutawi sa aming bibig, Panginoon, at manahan sa aming puso, Lord God. Nang sa ganon, ang iyong banal na salita ay mapangkinggan namin ng maayos, ng matiwasay, at maisabuhay ang mga salitang ito, Lord God, upang magamit namin, Panginoon, sa aming pangaraw-araw na pamumuhay at karapat-dapat, Panginoon, na tawagin mong anak. Hallelujah. Upang nang sa ganon ay maibahagi din namin ito, Panginoon, sa mga susunod pang henerasyon sa amin, Lord God. Ito po, samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Amen. Po. Ngayong gabi po, wala po ba kayong napapansin? Pastor. Hindi po, ako po may napapansin. Naggagandahan at nagagwapuan po ang anak ng Diyos. So, ang topic po natin sa gabing ito is Revelation 22. Revelation 22, verse 7
hanggang 21. Kung mapapansin nyo po ang background, yan po ay all are welcome. Bakit po ba tinawag na Revelation ang panghuling parte ng Biblia? Sapagkat po ang Revelation ay inihayag nung po si Jesus Christ ay umakyat na sa langit at inihayag po yung parte ng aklat na ito kay John po. Kaya po, yung Revelation, it means kapahayagan ng Panginoon kay John at tayo po ang mga tagapagmana. Hinirasyon na po tayo ni John dahil po, nung panahon pa po ni John, iwala na po siya. Kaya po, naiwan sa atin yung kanyang revelation ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po ng Holy Spirit, kaya po na-reveal kay John yung nais iparating ng Panginoong Hesukristo sa atin. Amen po. All are welcome. Kung mapapansin niyo po ang background, yan po yung paghuling hapunan ni Jesus Christ. At yung sa likod naman po, hindi po natin alam kung nag-i-enjoy sa buhay nila or whatsoever na kanilang mga plano pansarili. At baliwala po sa kanila na yung paghayag ni Jesus Christ ng pangangaral niya sa 12 apostles, hindi po nila binibigyan ng pansin, kundi yung mga kalayawan nila sa buhay, enjoyment, andun po sila. Sa panahon po natin ngayon, nangyayari po itong mga ito. Amen po. Revelation 22, chapter 22, verse 21, verse 7 until 21. Ang sabi po sa verse 7, "And behold, I come quickly, blessed is he that keepeth the words of the prophecy of this book." Ang ibig sabihin po nito, ang pagbalik po, muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay nalalapit na po. Amen po. Amen. Madali lang po. Hindi po, kaya nga po, sabi po sa Bible, kung tayo planuhin pa nating balikan yung mga kamag-anak natin upang isalba natin, hindi na po natin magagawa sa panahon na yaon na darating. Kaya ngayon, ganun pa man, yung revelation ng naganap yun, sapagkat bilang babala sa atin na tayo rin ay gamitin natin ang sarili natin upang encourage sila at maging daluyan tayo ng pagpapala sa kanila. Amen po. Blessed is he that keepeth the words of the prophecy of this book. Sapagkat ang aklat na to ay sinasabi po ay ang mga sumulat po nito ay yung mga propeta po. And sa verse 8 po, "And I, John, he that heard and saw these things,